Anong mensahe ang kailangang marinig ng mga Capricorn sa period na to? Pwedeng nangyayari na itong magiging reading natin or mangyayari pa lang. Kung hindi man para sa inyo itong magiging reading natin, edi baka para sa someone na malapit sa inyo o sa someone na kakilala nyo mismo. Baka may lumabas na gender mamaya, gawin nyo na lang energy, masculine at feminine energy. Pwede rin naman na wag nyo nang pansinin ang gender. Hindi ko masasabi kung anong magiging reading, kung positive ba o negative. Depende sa kung anong mapipick up kong energy. Walang masama kung papanorin ang Sun, Moon at Rising sign. Kasi baka man sa mga yan ay mag-resonate na sa sitwasyon nyo. So, please be reminded that this is a general reading only. Anyways, simulan na tayo. So anong meron? Meron tayo ditong hope, important revelation, ito whip, bed, ano kaya yun? Ang dating kasi sa akin may problema dito may problema, pero more like babae siguro yung problema, kasi siya yung umaasa dito na maayos pa, kasi ang dating yung problema niya i-share niya or i-open niya sa anyone na mapagkakatiwalaan niya. Na para bang hopeful siya na magle-lay to rest na tong problem sa pamamagitan ng pag-open up niya sa taong nagkakatiwalaan niya. Siguro manghihingi siya ng advice. At yun nga, baka makatulong sa problema niya yung advice dito sa problema niya, na manggagaling nga dun sa pagkukwentuhan niya. So, ewan ko kung anong problem to. So, regardless kung anong problem, kasi conflict to conflict, problem, arguments. Na yun nga, hopeful, mag-lay to rest na yung problem. Kasi ito ay, important revelation. So, more like pag-open up ng secrecy. So, again, more like babae yung problemado dito. Whether nangyayari na to or mangyayari pa lang. Pero ganun yung eksena. Dito naman babae ulit. Pero tingnan natin anong pang lalabas na mensahe. Pero dalawa yung tao.
Teka, tignan ko sa video. Minsan kasi hindi kita eh. Daldal akong daldal tapos pa nakita yung cards. Anyways. Meron tayo ditong anger, success, crossroads, at mice. So, malaki ang chance na may galit dito. Probably babae ulit. Babae kasi ito eh. Babae yung galit. Pero, ang dating kasi sa akin, may someone na magdi-decide na makipagbati. Ngayon, ano bang cause ng problem? Kasi, galit eh. Galit yung babae. More like, ginawan siya ng dirty or may ginawa sa kanyang negativity or who knows, baka pinaglaruan ng kanyang feelings like cheating, may nag-cheat sa kanya, or pwede rin feeling niya ay tawag dito, nauubos yung kanyang pasensya. Parang na-drain na ba? Na-drain yung energy niya, kakapasensya. Kaya nainis na siya dito. So, doon ang galing yung sinasabi ko. Na-drain yung energy niya. Or baka ninakawan siya. Pwede rin ganoon. Ninakawan ng jowa or ninakawan ng gamit. Pero since nandito nga itong dalawa, so kung ninakawan siya ng jowa or ng gamit, maaaring mabalik pa yan. Mabalik pa yung nawala, in short. Pero kung yun nga, may ginawang negativity sa kanya, tingin ko yung nag-cause ng damage. Siya yung mag-apologize dito. Dapat lang, di ba? That's the thing. Kasi pwede rin tong card ng depression, anxiety, worriness. Ano ba yun? Stress? Nasabi ko ba yun? Annoyance. So again, more like may reconciliation na maaaring mangyari sa period na to. Pero yung nagalit nga ay babae. Okay? Yun yung palatandaan natin. Whether nangyayari na to or mangyayari pa lang. Pero, isa lang direksyon. Kung sino man yung nakapanakit sa kanya, siya rin yung magsusorry. Mag-end na yung yung problem in short. May connection ba to dun sa kanina? Ewan ko lang. Pero parang parang pwede rin, di ba? Pwede rin magkarugtong. But anyways, tingnan natin ano pang scenario dito. Ito na nga yung ini-imagine ko kanina. Kasi, akala ko ito ay ito. So, sabi ko, ay, iba pala. Pero ayan this time, dumating na talaga siya. Ito to. Kanina ko pa na-imagine yan. Oh!
Angry woman na to. Kanina anger. At babae yung galit, di ba? Kasi babae siya eh. Anger, galit. Ito literal na angry woman. Siya na talaga to. Pero actually, pwede rin naman to may iba. Hindi naman to literally babae. Pag sinabi mo anger, siya lang talaga babae. Kasi specific yung card eh. Ito, genderless. Basta anger yung topic. Ito, babae talaga eh. Nakalagay, woman. Angry woman. So, siya talaga yung nainis. Pero sa case na to, doon tayo na lead. Sa scenario na babae yung nagalit, mukhang magkarugtong sila. Pero tingnan natin. Baka may iba pa yan. Kasi magdadagdag pa tayo. Market Market. Site. So, meron tayo ditong dark-haired man, angry woman, market, tapos site. Ano yun? More like sa workplace to. Inisip ko kung magkarugtong sila nito. May nakaaway din siya dito. Kaya lang di naman in-specify kung sa workplace ba yun, relasyon. Parang description lang yung sinabi. For this time, meron tayong clue kung saan nangyari. So, probably sa workplace. Market kasi parang public place. Workplace, literal na market, mall, bangko, saan pa ba? Basta sa public place, pwedeng ganon. Dun nangyari na parang nagwala kasi itong babae. So, again, whether nangyayari na to o mangyayari pa lang. Ito yung nakaaway niya, lalaki. Lalaking itim buhok or mas bata sa kanya or anak niya siguro to or partner niya na mas bata sa kanya. Basta mas bata sa kanya. Pwede rin sibling. Basta lalaki yung nakaaway niya. Kasi tawag doon, page yun, page of clubs, page of spades, page of spades, ang tawag doon? Jack, ano pala to? Cartomancy. So, Jack of spades. Syempre, Jack ay page. Di bata. Ito naman ay Queen of diamonds. So again, more like mas bata sa kanya or anak niya to or sibling. Basta lalaki. Ngayon, parang confrontation kasi yung nangyari dito may site kasi parang unexpected situation, sudden situation, or decisive action. So, ang dating sa akin, kinonfront niya to. Dito nga,
sa lugar na workplace or lugar na matao. Kaya siya angry dito. More like may confrontation na nangyari. Nainis siya dito. For some reason. Hindi ko na alam kung bakit. Kasi konti na information natin. Pero yun yung scenario. Pwede rin namang hindi literal na Capricorn yan. Okay? Pwede rin namang makakasama kayo ng ganyang sitwasyon. So, habang nasa mall kayo, o kung saan man yan, market, or, again, public place, may makikita kayong ayan, babae, winarla niya yung lalaki. Pwede rin ganon. Kayo yung magiging parang witness. Or, baka mabalitaan nyo yung kakilala nyo na sa kanila pala tumama itong reading. Kasi, hindi naman to purely energy lang ng Capricorn. Pwede rin to sa energy ng mga nasa paligid ng Capricorn. And the thing. Ay, tingnan nyo, nagwala na siya, sinira niya na yung mga gamit na nasa paligid. Isip ko nga kung magkarugtong or kung magkarugtong to, may cheating, who knows. Pwede rin kasi natin pagdugtungin So, partner niya pala to. Pwede rin ganon. Ngayon, nahuli niya sa akto, kadate yung third party, sa public place, tapos winarla niya sa public place din. O, pwede rin ganon. As in, giniyera niya yung partner niya, pati yung kabit. Pwede rin ganon. Anyways, dito naman tayo. Last spread na to. Dadiretso tayo sa collective reading. Ito. Tarot cards na yung gagamitin natin mamaya. Ito. Pleasant pastime. Teka, ayusin ko lang yung gamit ko. May snake mo. Pleasant pastime pero may snake. Ano kaya to? Teka, ayusin ko lang. Kasi para presentable. Kaya nang time consuming. Anyways, meron tayo ditong pleasant pastime, lawyer, snake, tapos bear, anong meron? Negative ba muna o positive? May naisip na ako sa positive. Pero sa negative, doon muna tayo sa negative. Ang dating sa akin, medyo strict yung boss. Kung may trabaho yung iba sa inyo, or kung wala, let's say, sa anak nyo to, asawa, or anyone na malapit sa inyo may trabaho. Medyo strict kasi dito yung boss nila. Magiging ganoon.
Or baka ganito na talaga. Kumbaga, ganito na noong mga nakaraang araw, linggo, buwan. Ganun pa rin. Walang pagbabago. Strict yung boss na para bang ayaw niyang makita yung mga below niya na masaya. Kasi ano dito, pleasant pastime. Parang ang dating killjoy, in short. Killjoy yung boss. Ayaw niya makita dito sa Snake na masaya sila. Parang ang dating yun nga, sinisira niya yung araw ng mga taong masayahin or hindi na to toxic. Gusto niya toxicin, in short. Gusto niya toxicin yung Capricorn dito, or sabihin natin may power trip na maaaring mangyari sa pagitan ng boss at ng Capricorn. Maaaring due to jealousy or enviousness, or who knows, baka ipagka-narcissist yung tao dito na parang laging naghahanap ng gulo or mabubuli. Yun yung negative. Okay, dun sa positive, magsasaya dito dahil merong nilalakad or lalakarin pa lang na documents ang iba sa inyo. Ngayon, dahil sa kanilang pagiging madiskarte or intelligence, kaya na-process agad. Napabilis yung processing or tawag dito, na-predict na agad yung mga requirements na kailangan, kaya mabilis na ayos. Then the thing. Kumbaga, dahil sa intelligence, na predict na nga agad-agad yung mga dapat i-submit, kaya ayun, naayos agad. So yan, yun yung nakikita kong senaryong positive tungkol sa processing ng documents. Saka sa pamamagitan din ng backer, kaya naayos agad. Ngayon, dito na tayo sa collective reading na sinasabi ko. So, yung reading natin ay pwedeng mag-resonate sa inyo, sa person nyo, kakilala o idol. Malalaman nyo naman kung para sa inyo ba yung reading o hindi sa pamamagitan ng clue. Lalabas mamaya. Ito yung kaninang pinakita ko. Diba yung ginanong ko? Tapos siya ulit. Kanina nung in-introduce ko itong tarot. Ito yung pinakita ko. Example. Kasi ito na naman. Baka meant to be. Parang yung lang. Yung kaninang card na na-imagine ko kako. Ito. Lumabas nga yung na-imagine ko na card.
Teka, ayusin natin sandali. Kasi may dagdag pa to eh. Para kumasya. Ay, di pala to. Iba gagamitin ko. Ito. Ano kayang kwento dito? Clouds Tower. Ano eh. Teka nga, isa pa. Star. Kaya to. So game. Iniisip ko kung anong reading ba to. Career. Relationship. Kaya lang ano eh, kahit anong gawin ko, wala akong makuhang detalye. Pero, more like relationship to. Relationship na may kinalaman sa separation. Anong cause ng separation? Coldness. Long distance kasi itong mga to eh. Itong bida natin, nasa long distance relationship or foreigner yung partner. Or baka nasa abroad. Yung isa sa kanila or both. Ganon. Kumbaga separated na sila eh. Oh, again, bakit? Kasi may someone nga na hindi nangkikibo, hindi communicative, hindi nagre-reply, malayo ang loob. So, in short, cold nga siya. Cold. Ewan ko nga lang kung sino yung cold. Yung babae o lalaki or masculine energy or feminine energy. Basta, yun yung reason. O pwede rin distance. Anyways, anong meron? Ito pala, Clouds Tower, Ship, Reaper, Stars, 10 of Wands, 9 of Wands, the Fool. So, may someone dito na nai-stress, na-pressure, pero kahit ganon, ang dating kasi sa akin, hold back, tawag doon? Holding on. May someone na hindi pa mag-give up na lang, hindi pa nag-give up sa connection at gusto pa
ng new beginning. Yan nga lang, hindi natin masabi pa sa ngayon kung sino yung umaasa pa ng reconciliation, in short. Tingnan natin yung mga lalabas pang card. Sasabihin ko sana yung lalaki yung yung umaasa ng reconciliation. Kaya lang, may Queen of Cups. May Queen of Cups din. Dalawa yung gender. Nalito tuloy ako. So, dalawa yung court card natin. Ibig sabihin, may mga tao, marami kasi to may mga taong nakaka-apekto sa connection nung mag-lovers dito na separated na ngayon. May judgment kasi. So, yung mga taong to yung nagiging judge sa connection nila. So, more like yun nga, may mga nakaka-influence na mga tao sa connection nila. Yun yung third party. Other people. Wala pa naman sinabi dito na may cheating. Pero more like yung third party ay other people like parents, siblings, children, friends. Ito, Ace of Wands. Oh, the Lovers, Page of Swords. Kasi ang dating dito may desire May someone, kaya lang di pa kasi natin masabi nga kung sino. Babae ba o lalaki itong kinukwento kong may desire. Kasi wala pang lumabas. Ay, may court card na pa lang. Kaya lang hindi ko siya na-vibe na tao, kundi energy. Ang dating kasi sa akin, may someone dito na may desire na makipag-ayos. Kaya lang, since ang dulo ay Page of Swords, more like all in the mind lang to. Yung desire ay all in the mind. Walang action. Puro isip, walang action. Tignan natin. Well, maganda tong dulo.
So, meron tayong ano ba to? 4 of swords, 9 of swords, ito, Knight of Wands. Ito, sabi ko nga kanina, puro isip, walang gawa. Ito, at least, may action na dito sa Knight of Wands. Kasi ito yung all about recovery eh. Ito naman na stress, anxiety, worriness, yung 9 of Swords. So, tulad din dito, sabi ko nga kanina, may desire naman makipag-ayos. Pero since andito tong Knight of Wands dyan dulo, so at first, hindi makapag-decide. Nalilito kung anong gagawin. Although gusto makipag-ayos, kaya lang parang kulang sa gawa. Pero dito sa dulong spread or last spread natin, more like ma-overcome tong challenge tungkol sa topic ng reconciliation. May action na. Pero wala tayong idea kung sino yung sino yung a-action. Wala kasi lumabas na ko eh. May mga court card naman, kaya lang this time hindi ako nilid sa gender. Kasi minsan ginagawa kong gender yan. Yung court card. Minsan din energy eh. Kaya lang sa mood ko ngayon, hindi ko ginawang tao yung court card. Naging energy sila. Since babae naman to. So, ang dating sa akin, babaeng tao, yung bida. Okay? Dito sa Lenormand, siya lang yung lumabas na tao. Eto. Although di naman tao to, stars to eh. Pero dito sa picture, babae. Babaeng tao or lalaki. Kung feminine energy siya, so paano malalaman kung feminine energy yung lalaki? Kung introvert siya ay meticulous, hindi communicative. So, ganon. Ganda team. Hindi expressive ng thoughts. So yun yung subject natin, babaeng tao or lalaki kung introvert siya. Okay? Or na-embody niya yung feminine energy. Yung lalaking tao or masculine energy yung tinutukoy ko dito na at first nalilito siya sa gagawin niya, kung makipag-ayos ba siya o hindi. Pero in the end, dun tayo nagkaroon ng conclusion na ma-overcome niya yung challenge tungkol sa reconciliation. So more like action na siya para makipag-ayos. Kaya lang di natin masabi, kaya lang 39 minutes na to. Alamin ko pa ba? Ano yung pinagawa yan itong mga to? O sige. Ano bang probable cause ng separation dito? Para lang may idea tayo kung para sa inyo ba itong reading or sa kakilala nyo. Cross.
ano eh, walang fairness. May unequal treatment, unfair treatment, o walang reciprocation ng feelings or effort. So in short, may imbalance na nangyayari. May someone na give ng give, may someone na take ng take. Ayun. So in short, sala sa lamig, sala sa init, or tawag dito, walang balance. Okay. Sa relasyon na to. Ano pa? Or siguro may someone na selfish, or may someone na tumatakbo sa responsibility or accountability. Ayun. Yun yung naging problem. Okay? Ayun. Pandalasin ko na to, ha? Dahil sobra na tayo sa time. Hindi na ako maglalagay ng description. Ito kasi ginagamit kong description since kulang na tayo sa time. Kasi mahaba na to. Dadiretso na tayo dito sa possible zodiac sign ng partner. Okay? Yun na lang. Possible zodiac sign ng partner ng Capricorn sa reading na to ay Aquarius, ano to, Pluto, Aquarius, Scorpio, Aries. Ngayon, kung hindi man para sa inyo yung reading, eh di baka para sa someone na malapit sa inyo, kakilala o idol, ito ang possible zodiac sign niya. Aries ulit. Kapwa nyo Capricorn, Sagittarius. Hey, hanggang dito na lang. Goodbye for now.